Sa sandaling ito ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon si Daesung, at pagkatapos ay sinabi niya na kailangan na nilang makaalis mula sa butas na ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay hindi na niya hinintay pang makasagot ang kanyang mga kasamahan, at agad na siyang tumakbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. Nagulat naman ang kanyang mga kasamahan sa naging aksyon niyang ito, at napapatanong sa isa't isa kung ano ang nangyayari kay Daesung. Makalipas ang ilang sandali ng pagkatulala, ay nagsimula na rin silang sumunod kay Daesung, at habang ginagawa nila ito ay tinatanong ni Changsik kung ano ang ibig sabihin ni Daesung na umalis kaagad sila dito. Tinanong naman ni Dongchil kung bakit siya mismo ay hindi ginagawa ang kanyang iniutos, at sa halip ay hinahayaan silang maunang makalabas. Habang nasa gitna pa ng kanilang pagtakas, ay nagsimulang manginig ang mga kadena na nakapulupot sa matabang halimaw, at pagkatapos ay tuluyan na itong nagkaputol-putol, at tuluyan nang nakawala ang halimaw. Sa kabilang banda si Daesung nang makita ang nangyaring ito, ay agad na iniutos kay Seoyeon na muling pigilan ang halimaw. Tila nagtataka naman si Seoyeon sa iniutos niyang ito, at napaisip kung ano ang gagamitin niya para pigilan ito. Makalipas ang ilang saglit ng pag-iisip, ay bigla siyang huminto, at nag-ipon ng enerhiya, at sa harap ng matabang halimaw, ay hinawakan nito ang kanyang manika, at ginamit dito ang kanyang kakayahan na anghel. Dahil naman sa ginawa niyang ito, ay nagsimulang lumambot ang tinutuntungan ng halimaw, at naging isang parang kumunoy, at unti-unting pinalulubog ang matabang halimaw dito. Habang nangyayari ito ay galit na galit ang halimaw na ito, at tinitingnan sila ng masama. Pagkatapos ay sinabi nito na hindi sila makakatakas. Samantala ang leader ng mga hunter ng Japan Hunters Association, ay tila nagtataka sa naging desisyon na ito ni Daesung, kaya nilapitan niya siya, at tinanong kung bakit sila tumatakbo palayo, sa halip na labanan ang halimaw. Seryoso namang sinabi ni Daesung, na kung lalabanan nila ito sa lugar na ito, ay tiyak na mamamatay silang lahat. Sa puntong ito ay halos nakalubog na ang buong katawan ng halimaw, at tanging ang mga mata na lamang nito ang nakalitaw. Pagkatapos ay inilabas nito ang kanyang kamay, na ngayon ay higit na mas malaki na kaysa sa normal nitong anyo. Samantala sa labas ng malaking butas sa bundok ng Mount Fuji, na kanilang kinaroroonan, ay nagsimulang umilaw ang loob ng butas, at makalipas pa ang ilang sandali ay biglang sumabog ito. Kasunod ng pagsabog, ay lumitaw mula sa butas ang dragon na alagad ni Daesung, at sa likod ng dragon na ito ay makikita na nakasakay ang grupo ni Daesung. Mapapansin din na halatang hindi komportable ang kanyang mga kasamahan sa pagsakay sa isang dragon, at tila nasusuka pa nga ang ilan sa kanila, dahil sa sobrang bilis ng paglipad nito. Habang nangyayari naman ito, ay tumalon na si Daesung mula sa dragon, at nagsimulang mahulog patungo sa ibaba. Nagulat naman si Seoyeon matapos makita ito, at napasigaw ng kanyang pag-aalala para sa kanyang master. Kasunod nito ay tuluyan na ngang bumagsak si Daesung sa paanan ng bundok, at mula sa mga usok ng kanyang binagsakan, ay nagsimulang lumabas si Daesung, na ngayon ay nag-uumapaw pa sa kanyang mana. Pagkatapos ay sinabi niya sa nagtatagong halimaw, na oras na para siya ay lumabas, dahil baliwala sa kanya ang ginagawa niyang pagtatago. Pagkasabi niya nito ay lumitaw mula sa ilalim ng lupa, ang isang higanteng kamay, na sinundan pa ng higanteng ulo ng matabang halimaw, at pilit nitong iniahon ang kanyang sarili mula sa ilalim ng lupa. Hindi naman nagulat si Daesung sa bagong anyo nito, at sa halip ay sinabi na kaya ganoon kalaki ang loob ng kanyang tiyan, ay dahil ganito pala siya talaga kalaki. Tinanong din niya ang halimaw na ito kung ito na ba ang kanyang tunay na anyo. Hindi naman sumagot ang halimaw na ito, at sa halip ay pinakita lamang nito ang kanyang nag-uumapaw na lakas at laki. Sa ngayon ay nagmistulang insekto na si Daesung, kung ikukumpara sa kanyang laki. Sa kabilang banda ang kanyang mga kasamahan na ngayon ay nakasakay pa rin sa dragon, ay nakita ang naging pagbabago sa itsura at laki ng halimaw. Sa mga oras na ito ay gulat na gulat sila sa laki ng pinagbago nito, at napapatanong pa nga kung ito ba talaga ang halimaw na kanilang nakalaban kanina. Sa kabilang banda ang leader ng mga hunter ng bansang ito, ay nagkaroon ng masamang pakiramdam sa sitwasyon na ito,
at iniisip na magiging malaking problema kung patuloy na lalala ang sitwasyon, kaya nagpasya siya na kailangan niyang ipaalam kaagad sa headquarters ang mga nangyayaring ito. Samantala sa lugar ng tunay na labanan, ay pinakawalan na ni Daesung ang lahat ng kanyang mana, dahil dito ay biglang umilaw ang kanyang buong katawan, at maging ang kanyang mga mata ay naging blangko na, dahil sa lakas ng kanyang kapangyarihan na ginagamit. Makikita din na nagkaroon na siya ng pakpak na gawa sa kanyang mana, at ang kanyang buong katawan ay umiilaw na mula sa lakas ng kanyang pinakakawalan na enerhiya. Sa kabilang banda, nang makita ng matabang halimaw ang naging pagbabago kay Daesung, ay nakaramdam ito ng pag-aalala at pagkabahala sa bagong anyo na ipinakikita nito, at dahil sa pagkakaalam kung gaano nakapanganib ang sitwasyon, ay bigla itong sumigaw at inilalabas na din ang kanyang buong lakas para labanan si Daesung. Samantala sa headquarters ng Japan Hunters Association, ay makikitang pinapanood ng presidente ng asosasyon ang mga nangyayari sa Mount Fuji, at dito nga ay nasaksihan din niya ang napakalaking halimaw na ito. Sa puntong ito ay mayroong hindi maipaliwanag na ekspresyon ang presidente ng asosasyon, at napapatanong na lamang kung anong klaseng halimaw ito. Habang nangyayari naman ito ay nilapitan siya ng kanyang assistant, at sinabi na kinontak na sila ng lider ng kanilang mga hunter na si Tezuka, at sinabi na kasalukuyang nilalabanan ng hunter ng Korea na si Daesung ang halimaw na ito. Matapos namang marinig ang report, ay hindi malaman ng presidente kung matutuwa ba siya o magagalit sa sitwasyon na ito. Sa pagbabalik sa lugar ng labanan, ay inilabas na ni Daesung ang kanyang espada, at pagkatapos ay sinabi niya na bubugbugin niya siya ng husto gamit ang sandata niyang ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay ginamit na niya ang kanyang kakayahan na King of Hell's Wrath, at iwinasiwas ang kanyang espada patungo sa higanteng halimaw. Agad din namang ibinuka ng higanteng halimaw ang kanyang bibig, at ginamit ang kanyang Hekaton's Authority na Gluttony, upang i-counter ang ataking ito ni Daesung. Kasunod nito ay direktang pumasok sa bibig ng halimaw ang atake ni Daesung, at kinain itong lahat. Pagkatapos ay sandaling nanginig ang katawan ng halimaw, at tuluyan ng napawalang bisa ang ataking iyon. Hindi naman ganun kadaling susuko si Daesung, kaya muli siyang naghandang umatake, at sinabi pa nga na subukan din niyang kainin ito. Pagkasabi nito ay ginamit niya ang kanyang daliri upang utusan ang dragon na magsagawa ng atake, at matapos nga niyang gawin ito, ay makikita na ang bola ng enerhiya na iniipon ng dragon sa kanyang bibig, at nakahanda ng pakawalan ito patungo sa halimaw. Habang ginagawa naman ito ng dragon, ay natataranta na ang mga sakay nito na kanyang mga kasamahan, dahil napansin nila na naghahanda na nga itong umatake. Kaya pinayuhan nila ang isa't isa na humawak, at maghanda para sa impact. Pagkatapos nga nito ay tuluyan ng pinakawalan ng dragon ang kanyang atake, na tinatawag na Mana Beam Cannon. Direkta itong tumama sa balikat ng halimaw, na nagpangyari na mapasigaw sa sobrang sakit ang halimaw. Habang nangyayari naman ito, ay napapikit ang kanyang mga kasamahan, dahil sa lakas ng impact ng atake. Pagkatapos ay makikita na ang matabang halimaw ay nagsimulang lumobo ang buong katawan, dahil sa epekto ng ginawang atake ng dragon. Habang unti-unti na itong nalalagutan ng kanyang hininga, ay ang tanging nasambit nito ay ang kanilang sinasamba na Titan. Makalipas pa ang ilang sandali, ay tuluyan na nga itong sumabog at nagkapira-piraso. Sa kabilang banda si Daesung ay nakatanggap ng isang notification na binabanggit na natalo na niya ang Southern Bishop ng Titan na si Azar. Binanggit din na nakatanggap siya ng Authority na Gluttony, ngunit papalitan ito ng Aura Skill na Neutralization. Nakatanggap din siya ng 7 S-Grade Ether Core, 12 E-Grade Ether Core, 124 C-Grade Ether Core, at isang unidentified na Dimensional Cube. Binanggit din ito na nakatanggap siya ng 1 bilyon na contribution points, at ang kanyang Pantheon Implementation Rate ay umabot na ng 99.5%, at pag umabot na ito ng 100%, ay maa-unlock na niya ang kanyang Demon God Transformation. Matapos namang mabasa ang lahat ng ito, ay naisip ni Daesung na marahil ay dahil sa sobrang taba nito na gaya ng isang baboy, kaya napakarami nitong ibinigay sa kanya.
Pagkatapos nito ay muli niyang binuksan ang kanyang pantheon at pumasok na dito. Samantala sa lugar ng mga Titan, ay makikita ang isang pulang bagay, at ngayon ay punong-puno ito ng mga ugat sa kanyang katawan. Habang pinagmamasdan naman ito ng kanilang Grand Priest, ay naisip niya na sa wakas ang Titan ay nagkaroon na ng pisikal na katawan, bagamat ito ay nasa anyo pa lamang ng isang fetus, ay tagumpay na ito para sa kanilang lahi. Pagkatapos nito ay patuloy na sinuri ng Grand Priest ang kalagayan ng fetus, at napansin niya na mabilis na tumitibok ang puso nito. Kasunod nito ay napansin din niya ang isang bagay na lumapit sa fetus, at sa pagkakita nito ay naunawaan niya na ito ay ang kaluluwa ng isa sa mga bishop na si Azar. Matapos namang i-absorb ng fetus ang kaluluwang ito ng bishop, ay nagsimulang umapaw ang katawan nito ng enerhiya, pagkatapos ay biglang dumilat ang mga mata nito, na nagpapakita ng isang nakakakilabot na nilalang. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga Lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.